So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So ngayong araw gagawa tayo ng timer para sa Bendo machine na car wash, Bendo car wash. So ito yung mga kailangan natin, syempre yung Allen timer, yung board. So ilalagay ko na lang sa product natin yung mga materialis na gagamitin. Then yung kanyang box, syempre Allen din. Ayan. Pag bumili kayo ng box, may switch na siya kasama, pero papalitan ko no kasi double yung contact niya no. One normally open, one normally close. Yan o. So, yung isahan lang sanang ipapalit natin. Yung pag switch mo ay on agad. Ito kasi dalawa eh. Oh. Meron siyang gitna. So, taas and baba yung kanyang switch. So, papalitan natin yung switch. Pero may kasama na siya no. Pero okay lang kahit hindi napalitan. Yan. Then, may kasama na rin siyang cord pag bumili ka. Ayan o. Makapal na rin. 1.5 yung sukat ng 1.5 mm yung sukat ng wire. Ayan. Then meron na rin siya mga tornilyo kasama. Ayan. Para sa buksan natin. Para dito yan mga idol. Ayan. Yung lagayan ng board. Yung tornilyuhan ng lagayan ng board ito. So yun, may mga tornilyo na siya kasama. Then sa likod may outlet na rin siya kasama. Then plug para sa AC in. Ayan. Pero pwedeng hindi nyo nagamitin yung plug sa AC in. Erekta nyo na no. Kasi minsan dito naglolos. Dito nyo napadaanan sa butas yung wire. Pwede naman. Pwede rin gamitin nyo tong libre nilang AC cord. So yan. Box na. Lagay ko na lang rin sa product natin yan. Then yung 5 pesos slot, may sensor na rin kasama to para sa mga bagong coins. Dito nyo ilalagay sa harapan. Yan, dyan nyo siya ilalagay. May tornilyo na rin kasama yan no, kapag bumili ka ito. Ayan no. Then may sensor na rin yan kasama. So ito. Ayan. Doon nyo ilalagay sa dulo. Mamaya papakita ko yung pagbuo no. So dito nyo ilalagay. Then syempre yung lock ng ating coins. Ito. So dito yan no. Lock yan para sa mga barya. Para pag nahulog yung coins. So hindi nila madukot. Nakalock. Ito yung susi. May libre na rin susi. Isang peraso. Then syempre yung Bosch relay natin no. Kailangan natin tong relay na to kasi yung electric motor na car wash ay minsan 2 HP yung nakalagay, minsan 1.5. So mataas yung wattage. So hindi kakayanin na stock relay. Ito kasi yung board na ng Allen timer no. Tanggalin natin. Ang stock relay kasi nito mini relay lang yung ginamit no. Ayan. Ito. So hindi niya kakayanin yung load ng electric motor. So, kailangan natin mas malaking relay para ito yung mag-hold or mag-handle ng current para sa electric motor. Papunta doon sa outlet dito. Para kayang-kaya niya. Hindi masira agad. Pero kakailanganan pa rin natin tong relay na to kasi ito yung mag-on dito sa mas malaking relay. Ayan. Ayan lang kailangan natin. Then yung power supply na 12 volts. Ayan. So 2 ampere lang pwede na no, kaso wala ako available. So 5 ampere yung gagamitin natin. Tapos may mga wire na rin yan siya libre pag bumili ka. Then dito yung ilalagay natin yung sa sensor. Ayan. Dito. Then dito pala sa mismong slot, automatic meron na tong 1 minute na timer no kapag nakababa lahat ito. So kapag ito tinaas mo, dagdag ulit ng 1 minute. So bali 2 minutes na siya. Then kapag itong number 2, dagdag ng 2 minutes. Bali 3 minutes siya kapag ito yung nakataas. So kapag gusto mong 4 minutes, so itaas mo tong dalawa na to no. So sa number 3 naman, 4 minutes yung dagdag niyan. Bali magiging 5 minutes yung timer mo kasi 4 minutes to plus yung additional na 1 minute na may 1 minute kasi siyang
space agad. May timer agad siyang 1 minute plus yung 4 minutes ng number 3. So magiging 5 minutes siya kapag nakababa yan. Kung gusto mo namang 9 minutes o 8 minutes pala, so plus 2 plus 1, so 8 minutes to kapag nakaangat itong tatlo. So kadalasan naman 2 minutes yung ginagamit dito sa amin. So, kaya itong number 1 yung gagamitin natin, no? Yan, 1 lang. Kung gusto mong 3 minutes, angat mo yung number 2, baba mo yung 1. So assemblein na natin to mga idol para matapos na natin. Ang bilis lang to. So yung board, unahin natin tong yung board. Ayan, ibaligtad nyo lang to para ito yung board. Ano mo lang to, hatiin mo lang to. Ayan. Then tanggalin natin tong sobra. Lagay ko na lang sa product yung yung link. Unahin natin tong timer, no. Yan, dito yan ilalagay yung timer. Saktong-sakto yan mga idol. Maganda tong yung Allen timer, makapal. Saka may texture. Then lagay natin yung libreng tornilyo. Kunin natin dito sa ito yung mga libre niya. Maya na natin wiringan, kabit muna natin lahat bago natin wiringan, no. So bale ito mga idol, nakabit na natin yung LCD nya or LED display. Ayan. So itong purpose ng video natin para mas maka-less or mas maka-minus kayo, no. Kasi madali lang tong gawin. So para hindi na kayo bumili ng ready-made, kayo na lang gumawa. Tapos mas makaka-less pa kayo sa gastos at halimbawa magka-problema man dahil kayo ang gumawa, mas madali nyo siyang gagawin sa sunod. Kumpara sa bumili kayo tapos pag nagka-problema papagawa nyo pa sa technician, so babayad pa kayo. Samantalang kung kayo ang gumawa, kapag nagka-problema, so yung pyesa lang na nasira yung magagastos nyo, hindi na kayo babayad sa technician kasi kaya nyo nang gawin. Ayan, sukat na yan mga idol kapag bumili kayo, no. Yung butas nyan ay sakto na talaga doon. Basta kay Allen timer din kayo bumili para sakto yung mga butas. Ay, mali pala. So may hinangin ako dito, tapos tatanggalin ko na lang yung isang relay siguro para sayang yung isang relay hindi na magagamit yun Tanggalin ko muna. Hinangin muna natin yung Hinangin muna natin yung paglalagyan ng relay. So ito ay jumper nyo na lang to, no. Ito jumper nyo na lang papunta dito sa common ng relay. Ito 12 volts kasi ito Tapos jumper nyo dito sa common ng relay. Tapos ito tanggalin na lang natin tong isa kasi wala na to, hindi na to gagamitin. Para pag nag-on yung relay natin na to, so ito naka-jumper to doon, so mag-on na rin, ito yung magsusupply talaga doon. So tapos yung ground dito na lang natin ilagay siguro. Yan. Para sa malaking relay yun para dito. So lagyan muna natin wire. So dito na lang rin ako kuha ng wire. Kasi naman to. So, hindi naman gamit lahat ng wire na to. Siguro itong ang
ito lang gagamitin natin dito eh, itong dalawa. Yan. Then itong natira, so wala na to. So diyan na tayo kukuha. Ito, itong pula at pula at itim. Hindi naman kailangan mataas yung wire na gagamitin dyan dahil relay lang naman yung i-on nya. So ito mga idol, gayahin nyo na lang, no? Yung isa naka-jumper sa common ng relay, no? Ito yung supply eh. Ito yung negative. So dito na ako nagkuha ng negative para mas dito kasi ang negative dito dadaan ng transistor ito. So hindi kakayanin ng transistor kasi switching transistor to. Hindi kakayanin ng transistor yung malaking relay natin. Kaya ang mangyayari ito, sinupplyan ko na lang to ng 12 volts. Tapos para pag nag-on ito ay mag-on dito. Itong transistor na to mag-on dito sa maliit na relay. Then itong 12 volts na to magki-click ito, magko-close itong dalawang contact na to. So magkakaroon to ng supply yung red wire. Then dito na tayo nag-ground sa mismong negative para hindi na dumaan dito sa transistor kasi pwede naman kumuha dito, 'di ba, sa mismong coil ng mini relay. Kaso ang problema, yung transistor hindi kakayanin, iinit ito. So ang gagawin natin, papadaanin natin siya sa mini relay para pag on na to, magkaka-supply. Then dito na yung negative sa mismong ground, sa mismong negative mismo. Hindi tayo dito kukuha ng negative sa transistor, no? Sa switching transistor ng mini relay. So yan, gayahin nyo na lang para ito yung magkakaroon ng supply. Pag nag-on tong mini relay, ito mag-on na rin to. Then tanggalin ko na lang yung isang mini relay kasi magagamit pa natin to sa ibang hindi na kailangan yung isang mini relay eh. Magagamit pa natin yan sa ibang paggagamitan. Sayang kasi yung isa na to. Pwede naman hindi nyo natanggalin. Yan, isang mini relay lang gagamitin ko. Pagkatapos, pwede na natin siyang itornilyo. Tornilyo na natin. Dito naman ito yung supply eh. Ito yung supply. Okay lang kahit magkabaligtad yung positive negative, no, kasi dadaan pa naman siya ng diode. Pwedeng transformer gamitin nyo at pwede ring AC/DC 12 volts na. Yan, kasi dadaan pa siya diode. Kahit magkabaligtaran yan, doon pa rin ang labas ng positive. Walang problema dyan. Kabit na natin mga idol para mabilis. Cut ko muna yung video, medyo humahaba na. Bale ito mga idol, nakabit na natin. Next natin ikabit itong coin slot nya, no? Baligtarin lang natin. So ito kasi yung taas. Ito natin ikakabit.
Yan. Ganyan siya, no? Then, kunin natin yung tornilyo niya. Ayan natin to. So, cut ko muna yung video. Kabit lang natin. May tornilyo na yun siya libre. Ayan, no? So, ayan, nakabit na natin yung 5 pesos slot. So, baka magtaka kayo, no? Nakatagilid yung hulugan ng coins. So, sadya yan mga idol, no? Pero dito sa harap, pantay naman yan. Pero pagdating dito sa likod, nakatagilid yan kasi kapag nakalagay na yan doon, so tagilid yung kabit na to. Kasi kapag hinulugan mo to ng coins, halimbawa piso yung hinulog mo, so dudula siya dyan. Pagdating dito, dahil piso yun, maliit, tutulakin na to. Tutulakin na tong parang copper na yan. Tutulakin niya yung piso para hindi dumiretso dito sa sensor. So dito pa lang lalabas na yung piso. Kaya nakatagilid yan para matutumba ang piso pa ganun. Ayan yung purpose niyan. Kaya tagilid tong slot. Yan, kung mapapansin niyo tagilid, oh. Nakaganon siya. Para pag hinulugan ng piso, matutumba yung piso dito. Kasi tutulakin na tong. So hulugan natin ng piso, no. Try natin. So ito, dahil 5 peso nga ito, no. Yan, kung mapapansin nyo, doon pa lang sa taas nga nahulog na siya kasi tagilid nga tong likod. Dito sa harap, pantay. Pero pagdating sa likod, tagilid. Doon pa lang sa unahan, yan, dito pa lang, nahulog na siya. Lalo na kung halimbawang pantay kasi yan, ipapantay natin, ha. Hindi yan mahulog agad. Wait lang, medyo mahirap ipantay kasi hindi ko alam kung gaano katagilid tong ano. Halimbawa makalusot mo yung piso dyan, so meron pang pangalawang butas dito na talagang sure na hindi na siya makakalusot kasi tutulakin na to. Yan. So pwede ito sa bago at lumang barya na 5 piso. So ito mga idol, meron tayo ditong luma at bagong coins. So try natin yung 5 piso. Yun, doon siya dumiretso, no. So try natin tong luma yung bago naman. So doon pa rin siya dumiretso. Ayan, no. Kapag may sensor yan dyan, madidetect na ng sensor. Pero itong piso, ito piso to. Try natin. So, nahulog agad sa taas pa lang kasi tagilid yung yung slot. Kung bibiglain mo naman, so, hindi rin talaga kaya. So talagang nahuhulog yung piso. Kasi mas malaki yung butas. So kabit naman natin yung power supply na, then relay. So relay muna, itong sensor muna. Ito. Cut ko muna yung video. Sa pagkabit naman ng sensor, so meron lang siya isang tornilyo dito. Ayan. Kasi ito para to sa mga switch. Yung switch kasi dalawang klase to yung isa switch, yung iba sensor. So ito sensor natin, yung matulis. Diyan mo ilulusot. Ayan na nag-iisa dyan Kapag switch yung gagamitin nyo, so ito, yung mahabang tornilyo. Meron naman yung butas dyan, ayan o. So, dahil ito, ganun mo lang. Isa lang yan, isa. Nakaganon lang siya. Kailangan dadaan yung barya sa masisense niya yung barya kapag dumaan. So nakaganon. So bali ganyan yung sensor, no. Para pag hinulugan mo ng coins, saan ang coins natin? Yun, doon siya dadaan sa sensor. Yan. Tapos ito mga idol, i-color code nyo na lang dito sa sensor. Red sa red, white sa white, black sa black. Tapos dito nyo siya ilalagay. Dito nyo siya ilalagay sa pinakaunahan. Ayan. Diyan siya ilalagay. Tapos color code nyo na lang. Pwedeng ihinang nyo na rin dito para nakapix.
Ihinang na lang natin siguro. Ay sige, iyan na lang natin para nabubunot. Bawasan lang natin yung wire, masyadong mahaba. Cut ko muna yung video. Bali, palitan muna natin tong switch mga idol. Okay, tapos na natin siyang wiringan. So, ang kulang na lang ay yung power supply natin. No? Tinanggal ko na siya sa mismong box kasi hindi kakasya yan dahil 5 ampere to. So, kailangan 2 ampere lang, no? So, kinabit ko na rin yung terminal socket para dito sa 12 volts natin. So, 12 volts lang yung supply na to, no? Then, sa part na to, so dinoble ko na lang yung wire. Kailangan kasi makapal yung wire dito dahil ang sinusupplyan na to or load na to ay electric motor ng car wash. So, kailangan makapal yung wire mo dyan para hindi uminit. So, dinoble na lang natin. So, ang connection yan ay simula doon sa pinaka AC cord dito. So, nakahinang yan. Ito. Itong wire na to. Tapos, naghinang na rin ako ng isang wire abang para dito sa power supply natin, no? So, itong blue. So, yung blue na yan, nakakonect yan sa switch. So, nagpalit na rin ako ng switch. So, yan. On-off na lang yan. Then, yung kabilang dulo naman ng blue. So, ito yun, diba? Ito yung blue. Papunta doon sa ilalim. So, yung taas na blue, ito. Ito, wala pang connection. Ay, magkadugtong pa pala. Hindi ko pa napuputol. So, putulin natin. Yung dulo na to, dito ko yan ilalagay sa power supply, sa line or neutral. Kahit alin yan, magkabaligtaran, okay lang. Then, pagdating naman sa kabilang line, kabilang cord, so jumper lang siya dito, papunta dito sa kabila. Yung brown. Tapos yung isang blue naman, papunta ulit doon sa isa pang line. Sa line naman. So, kung kanina sa neutral mo siya kinabit dito sa switch. So, yung isang connection naman doon sa line. Para pag inon to, so gagana yung power supply kasi dumaan ang switch. Then, yung isang brown naman, so dadaan yan ng relay. Ayan o. Sa contact ng relay, ayan. 87 at 30. Yung 86 tapos 85, ayan yung coil. So, 30 ito, then 87. So, contact ng relay. So, pag galing doon, galing dito pala sa AC cord, pupunta ng relay. Pag nag-switch yung timer, so magkiklik rin yung relay. So, gagana na yung outlet. Ito. So, ganun lang kadali, no? Ang magpapaswitch naman dito sa coil, yung kaninang nilagay natin na red and black, ito. Itong red and black na to. So, doon yung papunta sa yung kaninang hininang natin. So, medyo magulo pa, no? Kasi hindi pa natin napipix. So, fix muna natin para mas madali yung magets. So, okay. Tapos na mga idol. Kabit na natin tong AC cord. Testing natin kung okay naman ba yung gawa natin. Baligtad. Maya na natin siya ipipix, no? Kasi testing muna natin kung magka-count ba siya kapag magka-count ba siya kapag hinulugan natin ng coins. So yun, ulan pa ata mga idol. So yun, may dumating na naman bagong gagawin. So binuksan ko lang kasi gusto ng may-ari malaman yung price. So sunog yung sunog yung ayan o, tanggalin natin takip. Ayan o, sunog, pumutok yung fuse. So papatibayan na lang rin namin, pang sakuran na pyesa yung ikakabit natin, yung 5200 at 1943. So itong isa ayos na to sa ilalim. So ito gagawin ko pa lang mamaya kasi kanina lang dumating yung pyesa. Naubusan tayo ng pyesa, pinabili natin yung may-ari. So yun, kumukulog pa mga idol. Saksak natin mga idol kasi may customer kanina nagtubos ng flat screen TV. So on natin kung gagana yung ating timer. Ayan, 3, 2, 1, 0. Okay, gumana naman. So try natin maghulog ng coins. So try natin magsaksak ng electric fan dito sa mismong outlet. So ito, saksakan natin yung outlet niya.
Ayan. Pasaksak na. Naka-on na yung electric pan. Hulog tayo ng coins. So hirap mag-video na isang kamay. Angat lang natin mga idol, no, kasi babara yung coin sa ilalim. Yan, ganyan lang para mahulog. Hulog natin. Kung gagana ba yung timer, naka 2 minutes tayo dito. Ay, yun, gumana. 2 minutes. Umikot yung electric pan, no? Okay na mga idol. Isa pa. Kung magpo 4 minutes pa siya, ay 3 minutes and 40 seconds. Hulog natin. Ayun. Nagdagdag naman. 3 minutes and 40 seconds. Okay na mga idol. I-cable tie na lang natin para malinis. Tignan natin kung magkano naman ang electric pan natin. Ayan. Ayan timer natin. Ayan timer ang sensor. Timer natin. So good. Cable tie na natin para malinis tignan. So yan, nag-buzzer na yung ating timer kasi 1 minute na lang. Tutunog siya ng 3 beses para mag-a-alarm lang siya ng 3 beses para aware ka na 1 minute na lang yung natitiraang oras. Tignan natin kung mamamatay na kapag nag-zero na to. Ito tayo banda. 31, 30 seconds. So cut ko muna yung video pag mga 10 seconds na lang. So yan, 10 seconds na lang. Tignan natin. 7, 6, 5. So yan, tumutunog ulit. 3, 2, umiikot pa yung electric fan. So yun, namatay na nag-zero. Ayan, namatay na siya. So 0 na yung timer at patay na rin yung electric fan. So okay na, kikable tie na lang natin para malinis tignan. So next natin, ikabit natin tong lock. So kayang-kaya nyo na yan. Dito na ipapakita yung pagkabit na tong lock dito sa lalagyanan ng coins. Kaya nakapasok na, nakalock na. Hindi mo na rin to mahuhugot yung taas. Ayan na. Kahit itulak mo sa likod, nakalock na yun eh. So try natin ngayon gamitin, no, nang nakasara na. Ayan. Saksak natin ulit. Ayan. 3, 2, 1, 0. Okay. Nakapatay electric pan. Hulugan natin ng 5 piso. Yun, may 2 minutes. Umandar yung electric pan. Goods. Ganyan lang kadala ayusin yung mailaw-ilaw pa siya. Ganyan lang kadala ayusin yung pang bendo machine, no? So ang halaga na to lahat nasa 1,000. So pag binili mo to nasa 1,500. Pag binili to nasa 1,500 to 2,500. So pwede na kayo ang gumawa na lang, tapos mas madali pa i-troubleshoot dahil gawa nyo yun. Yan, nasa product lahat mga idol.